Ano ang nasa likod ng job offer na ito? Ano ang nasa likod ng pintuang nakabukas ngayon? Ano ang intensyon talaga ng taong ito na lumalapit sa akin? Napakahalaga meron kang discerning spirit para malaman mo, ito ba'y nandaraya, nagsisinungaling, o meron talagang malinis na intensyon? Bakit to? Hindi lahat ng proyekto para sa iyo. Hindi lahat ng opportunities para sa iyo. Hindi lahat ng manliligaw para sa iyo. Hindi lahat ng pintong nakabukas ay para sa iyo. Dahil hindi lahat ng pinto ay tamang pinto. Yung ability natin to spot what is counterfeit and what is fake is crucial sa destiny natin as a Christian bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Alignment by definition is actually agreement. Everybody say agreement. So when you are in alignment with the person, you are in agreement to the person. So kapag sinabi mong, align ako sa Diyos, agree ka sa Diyos. If you are aligned in a situation, you agree in that situation because we always agree with whom we align ourselves with. Amen? And this is very important because kapag inalign mo ang sarili mo sa ating Panginoon, dun mo lang maiintindihan yung kalooban ng Diyos. Dun mo lang maiintindihan yung pamamaraan ng Diyos. Dun mo lang maiintindihan yung timing ng Diyos. Let me rephrase. When you are in an alignment with God, dun mo lang maiintindihan yung will, yung way, at yung when ng Diyos sa iyong buhay. Most of the time, we want God na mag-adjust sa ating agenda imbis na tayo ang mag-adjust sa purpose ng Panginoon sa ating buhay. So let me ask you a question. Are you in alignment with the Lord? That's a big question right now. Because maraming Christians anointed pero out of alignment. Maraming gifted pero out of place. Sometimes, in order for you to get into the right place, you have to get out of a wrong place. Hindi ka makakapasok sa tamang lugar kung hindi ka muna lalabas sa maling lugar. Amen? Kailangan mo magdesisyon. You have to accept, wala ako sa timing. Wala ako sa alignment na pinapagawa ng Panginoon. Nag-focus ako sa pangarap ko, hindi sa purpose ko. Nag-focus ako sa kapakanan lang ng pamilya ko, which is hindi masama, pero nakalimutan ko na may Diyos na nagpo-provide sa aking buhay. Importante ito at passionate ako. Lagi kong pinipreach ito sapagkat kapag ikaw ay nakalinya doon sa purpose ng Lord, pag nagbuhos ang Lord ng blessing, masasapo mo. Kasi kahit na gaano kalakas yung gripo, kung yung timba hindi nakatapat, hindi mo masasalo. Lahat ng alignment nagsisimula sa encounter. Alignment starts in an encounter. Kapag hindi mo na-encounter ang Diyos, hindi ka talaga maa-align. Nag-vow si Apostle Paul at ang kanyang mga magulang na poprotektahan niya yung kanyang bansa na makontaminate, mapasok ng mga Gentiles. Ganun siya ka-dedicated. That's why Apostle Paul is considered to be a religious extremist. Extreme yung kanyang paniniwala to the point na si Apostle Paul, he went to kill Christians for following Jesus Christ. Kasi naniniwala si Apostle Paul na si Jesus ay isang leader ng kulto. At lahat ng naniniwala kay Jesus ay kulto. Until, hallelujah, until sudden, everybody say suddenly. Until nung Acts chapter 9, na-encounter ni Apostle Paul si Jesus Christ. Who God is to you is more important than what you do for the Lord. Huwag tayo, lalo sa mga kasamahan ko naglilingkod sa Panginoon, those who are joining us online as well, na minsan masyado tayong caught up at masyado tayong busy sa ginagawa natin sa church, na hindi na-miss na natin yung presensya ng Diyos. Na-miss na natin yung encounter sa Panginoon. Masyado tayong assignment focus na wala na tayo sa alignment sa ating Panginoon. Kabisado natin kung paano mag-operate ang ministry, pero hindi natin kabisadong pumasok sa presensya ng ating Panginoon. Mahal na mahal natin ang ministry, pero mahal mo pa ba talaga ang Panginoon? When you encounter the Lord, encounter is followed by an assignment with God. Magkakaroon ka ng assignment. Pag na-encounter mo, tsaka ka lang magkakaroon ng assignment. Hindi ka magkakaroon ng assignment pag di mo na-encounter sa Lord. Magkakaroon ka lang ng assignment kapag na-encounter mo ng Panginoon. Si Apostle Paul, na-encounter niya ang Panginoon. Sabi ng verse 5, who are you, Lord? Verse 5, Acts chapter 9. Sabi niya, who are you, Lord? Saul asked. And the voice replied, I am Jesus, the one you are persecuting. And then in verse 6, watch this. Now get up and go into the city. Assignment. Am I talking to somebody right now? Assignment. Now get up and go to the city and you will be told what you must do. Pagkatapos niya ma-encounter ang ating Panginoon, binigyan siya ng Panginoon ng kanyang sariling assignment. Listen to me. Bawat isa sa inyo, may assignment ang Panginoon sa inyo. And it takes an encounter for you to know ano yung assignment na pinapagawa ng Diyos. Ang alam ko lang,
Hindi aksidente na diyan ka nagtatrabaho, hindi aksidente na yan ang pamilya mo, hindi aksidente na dinala ka ng Panginoon sa lugar na ito. Tingnan niyo si Apostle Paul. Noong na-encounter niya ang ating Panginoon sa Acts chapter 5, nagtatanong siya, "Who are you, Lord?" 10 verses later, he's now preaching Jesus Christ. Acts 16 verse 6. Next, Paul and Silas traveled together through the area of Phrygia and Galatia. Highlight this part, because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Wait. Lord, di ba sabi mo, i-preach ko ang gospel sa mga Gentiles? Yung Asia ba? Gentiles? Yes, most of it. Gentiles. So Lord, kung nag-preach naman ako sa Asia, bakit mo ako pinapunta ng Phrygia at Galatia? Na para bagang ginawa ko naman yung gusto mo, pero ba't pinigilan mo? Why? Because not everything that you do for God is God's will for your life. Pinigilan siya. Nagpipreach lang siya sa Asia, sabi ng Lord, huwag kayo dyan. Punta kayo sa Phrygia. Punta kayo dito sa Galatia. I don't want you to preach in Asia. Sabi, look at that part, at that time. Amen? So nung bawal na sila sa Asia, nag-divert sila. Verse 7. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. Highlight this part. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Now, let's recap. Sabi ng Lord, mag-preach ka sa Gentiles. Yes, Lord. Mag-preach kami sa Asia. Huwag dyan. Okay. Preach kami sa Bithynia, which is Gentiles too. Huwag dyan. Ano ba talaga, Lord? Asia is good, but Asia is not God. It looks good, but it's good, but it doesn't mean it's God. Amen? It may seem like a good thing, but the question is it a God thing? Hindi lahat ng good for us is idea ng Diyos. Hindi lahat ng good idea ay God idea. Amen? Which leads us to our last point of the day. Paano ko malalaman kung saan talaga ako pinapapunta ng Lord? Pumunta ako ng Asia, bawal. Pumunta ako ng Bithynia, bawal din. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tunay na assignment mo can only be confirmed through discernment. Babalik pa rin tayo sa discernment. Marami sa atin, dahil sa takot natin, dahil sa frustration natin, tinakasan natin yung assignment natin. Right? Amen? Pero what if ngayon, kinakausap ka ng Panginoon? Balikan mo. Nandun yung alignment mo eh. Tinakasan mo. And you think escape is freedom? Escape is not freedom. Yung tinakasan mo na yun. Hindi yun, I feel free. No, you're not. Ang tunay na freedom is actually your ability to say no. You have to finish the assignment that God has for you. And I don't know who is this for. I believe strongly in my spirit na may mga tao right now na tinakasan nyo yung talagang assignment ng Panginoon sa inyong buhay because it's difficult, because you've been frustrated, you made a mistake. But God is calling you today. Go back to your alignment. Kasi ang assignment mo, madidiscern mo lang, makukuha mo lang through discernment. Na maybe you feel like, I'm doing the will of God in my life. Yes, you are doing that thing for God. But is it the will of God for you? Huwag ka matakot bumalik. Sasamahan ka ng Panginoon. Hindi inaantay ng Lord na maging perfect ka. Bumalik ka sa paglilingkod. He's not calling you to perfection. Alam natin sa buhay natin may mga areas of pride na kailangan i-realign. May mga attitude na kailangan i-realign. Pero ang gusto lang sabihin ng Panginoon sa atin, if you need to go back and finish your business, finish it first. Kasi gusto kong maging align ka sa Diyos. Listen to me. Kasi hanggat hindi ka nakalinya sa kalooban ng Diyos, hindi mo mararanasan yung blessing na kakakibat ng pagsunod mo. Aligning yourself to God is positioning yourself to be blessed. There is favor in alignment. Ang pabor ng Diyos nasa alignment natin. So go back. Align yourself with the will of God.